Mister. Andiyan pa po ba kayo? Yes. Ma'am. Naninibago po ako itong buwan na ito actually pagka-December kasi yung iba masaya kasi tapos ko na. Pero pagdating po ng every Sunday, napitsura po ng mga dumadalo para napalungkot. Wala ko naubos ko yung galak. Tapos napalitan ng lungkot. Masaya po ba kayo? Yes. Amen. Tatlo. Bilang yan. Masaya po ba kayo? Amen. Walang puwang sa bawat puso natin, sa bawat isip natin, sa bawat buhay natin ng kalungkutan. Nagre-ready na si Cedric, pagkakita ko ako sa nagre-ready na si Cedric. Diyan ka lang para bantayan mo si Pastor kung iniwawal na para sa mga. Hey, once again, tatanungin ko po kayo, ready na po ba kayo? Amen. Okay, sabay-sabay. Pati kalabit nyo nga po yung katabi ninyo, ano pa sabi? Magpiramdam ka, sana ka nang Alam na. sige, kalabit ko. Okay, kasi tayo po ay nagagalak at patuloy na nagpupulis po nyo kasi within 1 week, nakita ko kung kaano kabuti ang Panginoon. Kasi tayo lagi na ngayon, Sunday. Ang Sunday po dapat din yung lagi natin nagalak kasi ito yung araw ng Panginoon. Sabihin na natin, yung Biyernes hanggang Sabado, masaya tayo sa mga ibang bagay. Pagka-Sunday, yung ito, araw ng Panginoon. Amen? At the same time, malapit yung Pasko, kailangan ang Domingo. Ilang araw na lang. Ano na tayo po? 14. Again. 7 pa na kayo. Isa lang na, boy. 4 weeks na. Kaya pa sa 4 weeks. wala tayo pa sa Next year lang tapos na. Kasi tayo sa pinagagawin na po malapit na po yung Christmas party. 2.5. Huwag po kayo mag-alala. Tayo po ay makikita sa Sudanod pa tayo. May masaya. Ilog. Sa Sunday pa, mamaya po, i-offer po natin sa lugar. At the same time, sa 4 weeks. tayo lang po yung Alas 4 sa grade 1. Ako, wag po kayo mawawala kasi po, may magandang bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen. I-expect natin na yung 21, yung araw na yun, madating tayo makakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Okay. At the same time, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi puno-puno po ang ating kagalakan dahil sabi ko, Lord, ibang klase ka talaga. Napakabuti mo. Walang buwang yung kalungkutan tapos yung pagpapala kasi nagkakala yung sa atin kasi malapit na lumabing talagang niyahanda na tayo ng Panginoon. Kasi tayo sa kusang napag-salamat ko ang mga kabataan malapit na yung ninyo, I hope and I pray ay bubuhin talaga kayo ng Panginoon, patuloy kayo mapabuhin ng Panginoon at patuloy kayo bibigyan ng wisdom ng Panginoon para sa nilingkod ninyo, hindi lang tayo tuwing Sunday. Kita ba po yung mga personal na buhay ninyo nananatili ang pag-ibig at ang masarapal ninyo. At salamat din po sa Panginoon kasi nakita ko sa buhay ng Pastor Benji, talagang every Sunday, tinitingnan ko lagi. Bagaman tayo kami po ay nag-exam, sabi ko, ano kaya itsura ni KG pag-uwi? Nakita ko naman yung picture niya, muli magkagalakan. Tignan ko, iba yung picture ko niya ngayon.
Yung sabi nga ni Auntie Ray kanina, pogi ka pastor, wala ko saya. Yung pala si Benji, sasabi na. Meron naman tana, wala na, meron na isang punta. Pastor pa eh. Meron ng apol at kaay. Si Auntie Ray, bagos, hindi nyo naman itsura ni Benji, talagang laking changes. Malaki pa po yung mga gagamitin ng Panginoon at gagawin natin sa buhay niya. Malay po natin, by January, makikita na po natin si Kenji, hindi lamang po nakaupo, siya rin nakatayo rito. Mag-preach ni Pastor Kenji. Pastor Kenji? Wala, ngiti na talaga ibabayag sa akin dito. Sabi lang natin. Mr. Kayo po ba ay handa ng makinig ng salita ng Panginoon? Handa na po ba kayo? Okay. Itutuloy po natin yung pag-uusapan kasi po, itong month of December, pag-uusapan natin about Christmas. Kung ano yung mga bagay na dapat natin paghandaan, kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin, at the same time kung ano yung mga bagay na dapat natin isip. Kasi, busy po yung iba kapag dumarating na ang Disyembre at kapag dumarating na ang Pasko, yun, isip-isip na tayo natin yung tanong. Ano ang ihahanda natin, ano ang regalo, ano ang bibili. No? At the same time, iisip na, lalo na yung tayo mga kabataan. Yung mga kabataan, nung namin solitude, nung namin terno, wala pa akong nakitang nag-terno na kulay blue, no? Tayo mag-Christmas, o kaya kulay green. No? Pero si Jesua, sabi ko, gano'n na naman ang kulay ng anak ko, bubuksan na yung gate, kakulay na yung gate, gate ng church, kulay green. Okay, at the same time, at the same time, pinapakita sa atin ng Panginoon, tuwing Disyembre, dapat malagot natin tayo mag-protect, not only tayo magpapasko, magpupuri at sasamba sa Panginoon. Kasi ang araw ng Pasko, ito yung, kumbaga sa atin, inaalala natin kung ano ang ginawa ng Panginoon, kung siya ay naparito, at kung ano ang reason, bakit naparito ang Panginoon. At kaya po, sa araw nito, ang pag-usapan po natin, ay patungkol pa rin po sa Pasko, pero hindi po ganun kalalim. Sino po sa inyo ang nag-iisip at sino sa inyo ang naghahanda that this coming Christmas, merong regalo? Regalo. Sino po? Anong baktas gaman? Ito po dyan kami. Lahat. Hawasin niya mo din, sa ko. Hawasin niya. Sino po sa inyo ang naghahanda ng Pasko? Magtaas ng kamay. Pero before sa ako, napapasalamat sa mga kasi unti-unti, binabalik ko niyo yung mga makatira natin from Bakre. At napupuno sa ating araw niya. Sa pang-luglungan, sa pang-pakalulog. Sa pang-luglungan, hindi sa pang-pakalulog. Kasi sa pang-luglungan, ang mga luglog, nakakuli. Pero, hindi po sa pang-pakalulog. Okay. Welcome, Sister Jenner Lee. I hope and I pray next Sunday, magkakita naman to. Sino po sa ating ready na itong coming Christmas? Amen. Sino sa inyo ang nag-i-expect ng regalo this Christmas? Amen. Siyempre. Regalo, ha? Regalo. Amen. Yung kayo nag-amen, huwag kayo mag-alala. Kaya parehas po tayo mag-amen. Hindi. Sino ang nag-i-expect na makakatanggap kahit isang regalo man lang? Ako po lagi kong iniisip pag regalo ang pag-uusapan. Iniisip ko na ano kaya ang regalo masantig? Ano kaya ang regalo maganda? Na hindi pamimigay mag-gusto makatanggap.
Ako, ano lang naman ako eh, simple. Ang ini-expect ng regalo is, siyempre, wala akong hilig sa damit. Damit yung mahilig. Mahalan. Kung walang damit, pantalon. Lahat tayo may mga ini-expect na regalo. Lalo na kapag paborito natin o kaya gusto natin. Kung mahilig ka sa t-shirt, whether you like it or not, ini-expect mo, matatanggap mo, pagka Christmas, is t-shirt. Pagka mahilig ka sa short ang nire-request natin. Naalala ko to eh, pinalo ako ni Kuya Noel eh, sabi ko Kuya, Pastor, hindi ako mahilig ko short. Kasi nga naman, kasi, kaya mo basta short, yung short na maong, na ang tatak eh, hindi basta-basta. So sabi ko, Kuya, ano ko mahilig ka kay branded. Teki kante. Merry Christmas na. Magpala natin. Diba? Mahalin natin. Lahat tayo, nag-i-expect, right? Right? Tutuman. Aminin natin at hindi sa sarili natin, nag-i-expect tayo ng regalo. Lalo mag-ibig yung mata mo, i-expect tayo ka. Pero this time, iba po ngayon ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ito po ang ating title. Nababasa niyo ba? 3 simple gifts that we can give. Kanino? To God is Christ. Isip tayo ng isip kung ano ang matatanggap natin. Isip tayo ng isip kung ano may bibigay natin sa bawat isa na, sa atin. Lalo na tayong mga maraming inaanak. Diyos ko, gusto inaanak ng isa sa yan. Pagkakimik noon talagang nagpukwenta kami, talaga sinusulat namin mga inaanak ko sinubibigyan. Halos, kulang yung net ng kapatid. Inaanak. Buti na lang, marami akong inaanak, iba-ibang lugar na. Local ko Mena Paras, local ko Medistino, local nakilala ko, local kay Arita. Ang dami. As in, mag-isang niya po in Matamo. Nalala ko sa sweldo. Iniisip niya. Pero ngayon, ano yung mga bagay na dapat natin isipin? Tatlong simple Hindi po ito branded, hindi po ito mahal, hindi po ito manyaman, hindi po ito as in. Simpleng gift. Sino sa atin na nakareceive na simple gift? Yung lalo na, nung elementary tayo, sa elementary po kasi may mga exchange gift. Tapos sinasabi ng guro na dapat in amount 300. Saka yung narisin mo ko, 300 yung selling mo gift, yung narisin mo ko, 50 pesos yan. Kasamting na lang, kasamting ng baka balon, pero yung laman, gusto ko meron nga sa bull, selling tayo ka. Diba? Pero ako nga, nung elementary ako, kasi, tapos yung laging cartoon, naritang gift ko, katol. Yung nagpupusto ito, pakasal-isang kinikalo ko, pakakamal-kamal kinikalo ko, kahit atanggap ko, yung kapalit, magkaluya mo. Kasi nga, nakafocus ako kung ano yung matatanggap ko na regalo. Pero this time po, yung simpleng gift, kaya kasimpleng bago-tamo regalo, kaya ibeta mo ng Ginoo. In reality, hindi na kailangan ng Diyos to eh. Hindi na eh. Diba? Kasi, mag-ibeta mo. Nung i-give mag-request, baka mas higit pa, mas mahal pa. Pero hindi. Yung kung simpleng gift na ibigay na ito, na ibibigay natin. Tatlo lang ha. Hindi ko nire-require na marami. Kundi tatlo lang. At yung kasi sa ibigay, maruglan kasi. Ginagdan eh. Oo. Okay. Andiyan pa po kayo. So ito po yung mag-uusapan natin. 3 simple gift that we can give
to God this Christmas. Ano ba yung regalo? Haya naman natin na tayo ang magbigay sa Diyos. Hindi lagi tayo ang humihiling. Hindi tayo yung lagi humihingi sa Panginoon. Kaya minsan, yung pong salitang Panginoon, napapalitan na po ng pengi noon. Nagigets niyo po ba? Hindi na Panginoon ngayon, kundi pengi noon. Anyat ka, anyat. Ngayon, mag-isip naman tayo ng mga bagay na may bibigay natin sa Panginoon. Personal po itong mensahe ng Panginoon sa atin. Hindi po ako ang magsasabi na dapat, Sister Day, in-invento ng Panginoon. Hindi. Kayo po mismo ang mananalangin, tayo mismo ang magsasabi, Lord, eto ang kaya kong ibigay sa inyo this coming Christmas. Kaya tayo ba? Amen. Tayo mismo, hindi po ako, hindi yung katabi natin, hindi yung kasister natin. Personal natin kayo na ibibigay yung regalo na ibibigay natin sa Panginoon. Okay, sabi po ng ating pag-usapan, ito po ay matatagpuan sa aklat ng Micah. Ang aklat po ng Micah ay sa Old Testament. Sabi po niya sa chapter 6, verse 6 to 8, ito po ang kanyang sinabi. Bagamat yung iba, hindi na nagkadala talaga ng Bible, pero nawa, nire-require ko po, magdala po tayo ng Biblia. Dati si Pastor Reggie, hindi nagdadala, ngayon nagdadala. Bakit? Requirements po talaga na pag-bigyan ng Biblia. So sabi po ng Micah chapter 6, verse 6 to 8, ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba? Yun yung question, number 1. Sabi niya, ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng huyang 1 taon ang bulang bilang handog na sinunod sa kanyang harapan? Malulugod kaya siya kung hahandugan ko ng libo-libong tupa o umaapaw na langis na ulibo? Iahandog ko ba sa kanya ang aking anak, even yung kanyang anak, talagang naisip niya, pumasok sa kanyang isipan, ibibigay o i-offer niya sa Panginoon. Sa atin, wala pang nag-isip niyan. Totoo. Wala pa. Sino ba naman sa atin na nag-isip, ibigay kaya yung anak ko? I-regalo kaya yung anak ko? I-offer kaya yung anak ko? Wala pa. Pero siya, sabi na, ibibigay ko kaya o iahandog ko kaya sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman? Basta niya, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Verse 8, itinuro na niya sa inyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging, ito ang dapat. Number 1, makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa inyong Diyos. Simple. Bakit ko nasabi simple? Yung paghahandog ng sariling anak, mahirap. Buti na nabanggit dito yung salitang panganay. Mas meron talo kung bunso talo. Diba? Mahirap kung bunso na kayo kagad panganay. Solo. Yan din. Hani. Parang kumali, si Joshua, pag magagawa, siya yung hahandog. Pero wala pang nag-isip niyan sa atin. Sa panahon natin, wala pang nag-isip, wala pang nagsabi, wala pang talagang as-in na nga ko, iahandog ko yung anak ko. Buti na lang. Si Kenji, pangalawang panganay. Pangalawang, hindi. Pangatlo, no? Di pangalawa. Sino ba panganay? Si Lian. Si Frick. Salamat, may nanay ko. Puso. Pero sabi niya dito, iahandog ko ba ang aking anak na panganay? Pero hindi. Ang sabi niya, kailangan ito lang ang gawin mo. Sabi ng Panginoon, alin, yung maging makatarungan tayo sa lahat ng bagay. And then, ano pa sabi niya?
kundi patuloy nating mahalin ang ating kapwa. Sino rito ang nagmamahal ng kanyang kapwa? Kapag sinabing mahal mo yung kapwa, pwede mo ito na kasama lagi sa panalangin mo yung kapwa mo. Yung kapbahay mo. Andiyan gagawa yung chismis para kaya kayang gawang mo. Kaluguran may pamuri yung kapwa ko. Panalangin kaya pamuri. Sumaw ko pumuri. Alaman asaw, material, financial, pag-post, panalangin number 1. Same time, sabi niya, at buong pagpapakumbabang sumunod sa ating Panginoon. Dito po tayo ngayon, mag-base sa ating pag-usapan. Sabi po niya, Christmas is a season of giving. Diba lagi? Baboy, taunan, buhay. Tapos yung tuwing Pasko na bibigayan, yung masakit, every Christmas mo, karita mo mami eh. Gini eh na puso. Every Christmas ngayon eh, yung puso, ikata mo yung mayan. Totoo. Kaya yung mga bata, mapera na pagkakata mo rin sa Christmas. Di ba? Tayo mga magulang, tayo yung kanang gagastos. Kaya yung iba talagang asin, bilang magulang ang gagawin, sige anak, lakad. Pasko nini, libutan mo nga rin ka na gana. Kaulitan na, konti pera mo. Pagkipagkailangan na na. Pera din eh. Pero bisa mo eh. Ha? Yun, prinsipyo kasi yung pananaw ng bata na dapat natin alisin sa kaisipan ng mga bata. Tapos, we buy gift for people we love. Nalo ka rin niya yung pastor? No? Doon na narinig amen. Kasi, yung nasalita, we buy gift. Salita ng regalo. Para kikalukuran tamo, yung tinangan na kayo kulukuran mo kami ba? Amen, yung doon na lang mo. Kalukuran ni pastor? Amen. Pastor Kenji? Amen. Wala na lang, mas ako na kaya pastor, wala na eh. Pastor Kenji na pa. Hindi, ang point eto, bumibili na tayo ng mga regalo sa mga mahal natin sa buhay. Para makatanggap sila ng regalo, makapagbigay tayo. Ibang asaya natin, nabigyan natin sila. Di ba? Kasi nga, tuwing Christmas is season ng giving. Tumaling Christmas, alam. Okay. But the most important question, may handog ka ba para sa Diyos ngayong Pasko? Yun yung dapat na magkaroon tayo. Sa ating kaisipan, sa ating puso, may handog kaya ako sa Panginoon? Ano kaya ang regalo ko sa Panginoon? Ano kaya may bibigay ko sa Panginoon ngayong Pasko? Huwag na natin isipin yung sarili natin, huwag na natin isipin yung kapwa natin, bagkus ang isipin natin, this Christmas, kahit ngayong Pasko nga lang, isipin natin, ano kaya ang maihahandog ko sa Diyos na buhay, na nagbigay ng kanyang buhay para ako ay mailigtas. Para ako'y baguhin. Para ako'y i-bless. Ano kaya? Sabi ko nga kanina, sa reality, hindi naman natin kailangan ng Diyos eh. Dahil siya ang may likha ng lahat ng bagay. Pero ang tanong ngayon, ano kaya iibiyan ko, ano kaya ang may bibigay ko sa Diyos ngayong Pasko? Naisip ba natin yan? I hope and I pray, ipapakisip sa atin ang Panginoon. But this Christmas, Lord, ano po kaya ang may bibigay ko sa inyo? Sana tanggapin ninyo ang regalo. Amen. Amen. Same time, God does not need expensive gift. Hindi kailangan ng Diyos yan. Yung mamahalin, hindi niya kailangan. He desires simple but sincere offering of the heart. Kahit mahal na binigay mo yan, kung hindi sincere ang puso mo, kung hindi tunay sa puso mo, useless. Parang in every Sunday, na pagparito mo sa church,
na nandito ka, gumastos ka, etc. Kaya nga sa tingin may susunod mo, as in, kung hindi naman sincere sa puso mo, useless. Kaya po, pero kung pumarito ka, na sincere sa puso mo, mag-church ko, mag-attend ko, hindi dahil may matatanggap ako, hindi dahil parang as in, atinda mo, maporma mo, kundi yung nag-church ka, nasa isip mo, nasasabi mo, kaya ako nandito, gusto kong purihin, sambahin ang Diyos na siyang ating pinaglilingkuran. Amen. Hindi po alam kung anong reason bakit kayo nandito. Personal, as in, even yung puso, yung laman ng puso ng bawat isa, hindi ko alam. Hindi ko po pwedeng, eto ang laman ng puso mo. Sino ba ako para basahin kung ano laman ng puso ninyo? Hindi naman ako si Madam Ongring. Kilala niyo si Madam Ongring? Hindi naman ako manghuhula. Kayo ang nakakaalam. Na ultimo sa isip natin, kayo ang nakakabatid. Ang Diyos ang siyang alam na alam niya kung ano ang laman ng isip mo at kung ano ang laman ng puso mo. Yun yung point. Na kung ikaw ay mag-church, ikaw ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon, hindi kailangan ng Diyos yung expensive gift. Pinakasimple nga lang ang hinihiling ng Panginoon eh. Hindi pa natin kayang maibigay. Eh yung todo effort na pagbibigay natin sa kapwa natin. Di ba? Pagka nagbibigay tayo, talaga as in, binibigay natin pinaka-best. But the question is, ano ang may bibigay natin sa Diyos sa araw na ito o sa araw na gusto? Sabi ko una, sabi pag-usap ngayon, sabi na, give, number 1. Your time. Yung oras. Yun yung best gift na may bibigay natin sa Panginoon. Hindi siya expensive. Yung oras, magbigay, pagka sinabing oras kasi, minsan, ang akala natin pagka-oras yung talagang, okay, 30 minutes. Okay, in 15 seconds, ay 15 minutes and minutes, seconds, kasi 1, 2, 3, yan. Yung bang, nakabilang tayo dun sa puntong, ay mo yung kaya, at yung ibig. Bagpos, pagka oras ang pinag-uusapan, ilang oras ba sa isang araw meron tayo? Sa isang araw meron tayong 24 oras. Pagka 24 oras ang usapan, malipad-checking abak hanggang king abak. 24 hours. Yung pag-ikot ng orasan. Pero ilang oras ang naibibigay natin sa Panginoon? Yung sa atin nga lang, wala pang isang araw eh. Di ba? Bumulita mo every Sunday, anong oras? After natin kumain. Lalo na kung ngayon, ang sarap ng ulam. Pagpasok pa lang kanina, amoy kari-kari. Hindi. Ano ba yun? Kaldireta. Hindi ko lang alam kung kaldireta ng kambing mo ano. Ang sarap. Tapos, mamalagwata pang muli. Di ba? Tapos, init na init pa tayo. Tapos, ang tagal magpa-awit. Ilang oras. Kalwag na magpakanta si Sister Cecil. Buti, hindi na lang si Sister Cecil yung nagpapakanta. Alam niyo kung ano ba yung pinakapanalangin ko? Next year, January. Total, ilang araw na lang mag-January. Iba naman. Sister Precious. Pipilitin mo magpakanta to. Sister Faith. Kumakanta to eh. Diba? Kulang na lang practice. Lalo na to si Ate Wendy. Mali natin. Sister Jen. Parang Sister Jen. Marilo. Mag-MC niya. Kaya pa magpapagkita na ako. Sinabi nila. MC. Sa
lagi. Mapit. Tapos, at least ako po, hindi ako laging nag-preach. Meron ng Pastor Kokoy. Mapit. At hindi lang ngayon si Pastor Kokoy lagi, Pastor Jojo lagi. Pastor Kenji. MC. Kenjin. Kenjin. Kaya pala hindi kumikik ko si Jacob. Kenjin po kasi talaga. Sunday, mag-pray natin. May bigay natin. Hindi lang kami. Balik natin si Sister Angelita. Angelita, balik natin. Bigla tatayo dito sa next year. Yan yung opening prayer. Wow! Yes! Amen. Hindi lang po kami. Sunday. Oras na. Alam nyo pa kayo, paano ko nito alaman? Sentry. Paano ko nito alaman? Guys. Mga kapatid lang kami. Mapit. Napapansin ko po. Kaya siguro yun ang mga kami dahil kami na kami. Kaya minsan, ayaw na natin. Ika na naman. Ibahin natin. Kasi po, ito yung pag-usapan. Marilo ka na hindi. Isa mo. Give number one. Simply, give your time. Lord, itong Pasko, gusto ko, bigay ko yung oras ko sa inyo. Hindi lang po yung oras ng ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Pag sa personal buhay natin, yung nagkakaroon tayo ng oras, tuwing nagpipray. Nagpipray pa po ba tayo? Tapos po yung kamay nagpipray. Lahat tayo nagpipray. Nire-respeto ng Panginoon yun. Ina-acknowledge ng Panginoon yun. Yung bigay natin yun. Ang panalangin po hindi po paabahan. Ang panalangin po hindi pa-increasean. Ilan namin pasado. Hindi kami, bagsak kami. Kailan ulit sumiyaw biglit, kapagpangan, puro. Kung tagalugan ng panalangin. Kung pa-increasean, hindi po yun. Ang panalangin po, yung galit sa puso mo, yung takos sa puso mo, yung mabigkas mo lang, Lord, minamahal kita, Panginoon. Lord, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Pagkagaling sa puso mo, ina-acknowledge ng Lord. At the same time, ang panalangin, hindi puro request. Nakukuha po yung point. Hindi, pipray ko ganyan. Wow, nalang pipray mo. Pipray ko sana ating malay, sana makatanggap ng mga nini. Sana, hindi. Ang pananalangin po, yung pakikipag-usap ng masinsinan sa Panginoon. Yung bukas sa puso mo na sinasabi mo, Lord, malulubog, mga problema ko ngayon. Lord, sabi mo niya, kaya makalini, bakit ali? Yung totoo ka sa puso mo. Yun yung panalangin. Hindi palastikan. May abulaching Ginoo. Kung tayo mabulachi tayo, hindi yun eh. Ang ina-acknowledge ng Panginoon, yung tapos sa puso. Give your time. Ang panalangin po ay isang oras o ilang oras na pagbibigay natin sa Panginoon. Ilang beses po tayo nagpipray sa maghapon? Wow, 3 times. Galing. Manalangin ba yung mga apak, ba yung mga ukto, ba yung mga dinner, hapunan. Lord, bless this morning. Bless this food. Amen. Meron nila. Pero hindi po yun eh. Ang panalangin yung galing sa puso mo. Yung totoo sa puso mo. Yung dinilikta ng Lord kung ano yung mga panalangin natin. Actually, hindi tayo marunong manalangin. Sino sa atin ang marunong manalangin? Wala. Sabi ng Biblia, we do not know how to pray. Hindi tayo marunong mag-pray. But the Holy Spirit continue to teach us how to pray. Pero ang banal na Espiritu ang siya nagtuturo sa atin kung paano tayo manalangin. Hindi tayo kaya minsan meron tayong panalangin, tapos mo, bakit kayo mga prayer ko? Tuloy-tuloy sa isip mo, tuloy-tuloy sa panalangin mo kasi tinuturuan tayo ng banal na Espiritu. Amen? Yun yung gift na ibibigay natin sa Panginoon. Kung
itong taon na to, nagkukulang tayo sa panalangin, hilingin natin sa Panginoon. Next year, maging full time tayo sa pananalangin. Amen? Hindi tayo nagmamadali. At the same time, hindi tayo natutulog tuwing tayo nag-pray. Kaya minsan pagka tayo nag-pray, si Lord, kumakamot na lang. Bakit? Wala pa tayong amen. Kinabukasan pa rin nakamunga na lang. Amen, Lord. Ay, apat ang kurang ko, Lord. Nag-vision ko, yun yung isang gift na gustong ibigay sa atin, na gustong ibigay natin sa Panginoon. Time is the most precious gift. Once given, you can never take it back. Di na natin kaya bawin ito. Pagka binigay na natin sa Panginoon, ibigay natin ang todo sa Panginoon. Lord, eto yung oras ko, eto yung bibigay ko sa iyo. Mas mahalaga po ngayon sa akin yung oras na to na may bibigay ko sa iyo. Tuwing Sunday, minsan, binibigay talaga natin sa Panginoon. Andiyan ating tandaan, sa Panginoon pa rin natin ibibigay. Amen? Yung ako, nagbibless ako kay Ate Ray noon, talagang ating pulakad pero pinospongin lakad ko, pinasimpi lakad ko, mas sinunguna ko ang Panginoon. Amen? Dapat ganun tayo. Alitang, magkaya elamig atin, oras na lokarin lang. Sorry po, ating kapitbalan. Lokarin kayo, nakatang post yung Facebook at sabihin, more. Bari-bari ako. Inuwa. Tayo Amen. Minsan ang kakaligtaan natin mag-church. Hindi naman tayo mag-church because of mag-church ka po. Hindi binibigay ko yung time mo sa Panginoon. Amen. Parang ang mga kabataan, i-encourage ko nga Itong youth camp, wala naman kayong pasok. Kesa aking atsyompong balik. Kesa aking maglibog kayo. Bakit yan ako ng youth camp? Maragol pang sao. Why? Because nire-require sa atin ang Panginoon yung oras natin, ibigay natin sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Okay. God wants quality time with. Paano natin may bibigay yung quality time natin sa Panginoon? Unang-una sabi niya, with prayer. Manalangin ka mo. Sabi ka nila, 3 times a day. Pero yung masisin ng panalangin, yung nagkakaroon tayo ng devotion, nagagawa ba natin? I hope and I pray. Sana. Kasi tuwing tayo po ay nagkakaroon ng prayer time, tuwing tayo ay nagkakaroon ng devotion, lumana po tayo. Personal. Napipil natin ang presensya ng Panginoon. Biyayakap tayo ng Lord. Bakit? Nananalangin tayo. Nakakagdaan natin mga problema natin because of prayer. Amen? Amen. Kaya po, very encourage ko about sa reading His Word. Sino sa atin na nagbabasa ng Biblia? Wow, makaka-bless na. Sino sa atin ang nagbabasa ng Facebook? Hey! Amen! Kaya tingnan po sa akin. Mas marami ang Facebook ay good. Ouch! Kasi nakakalitan na natin magbasa ng Biblia. Basta mga lalo kung pumapasa ng Biblia, alam mong Biblia. Wow naman! Karakan ko kay Mami Biblia Church kanina. Yung mga taga-backwit. Oo, yan. Atsula po yung bali. Likwan nyo ang aning tagbayo. Atsula ang kawin Bible. Mahal mo lang yan. Oo. Ang point is, imbis na tayo po ay patuloy na magbasa ng Biblia kung ano-ano yung mga binabasa natin. Amen? Oras pa rin yun, time pa rin yun, na pagbibigay natin sa Panginoon, yung Bible reading. Kasi doon tayo lumalalim.
natin nakikita kung ano ang tamang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kung ano pinapagawa ng Panginoon sa atin. To His Word. Talagang as in, sasabihin na pa rin sa atin, yung magandang plano ng Lord sa atin. Paano mo malalaman ang plano ng Lord kung hindi ka nababasa ng Biblia? Paano mo malalaman kung ano ang matinding kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin kung mismo ang Biblia natin hindi natin kaya basahin? Masakit man isipin, pero totoo po yun. Ngayon po, gaya po ngayon, pagka sinabi, buksan po natin ang ating mga Biblia, wala akong kasi alam ko. Pasalamin ko kung Biblia at yung kung isaya po. Nakaka-place po. Sino ang Biblia sa cellphone? Pero binubuksan pa natin. Ang disadvantage lang pagka-cellphone, habang mapasa ang Biblia, bigla ating ka message. Pipindutin mo ngayon ito sa messenger, hindi na sa Bible. Istorbo. Totoo. Pero ang pinupoint ko sa atin ng Diyos ngayon, hindi mo ba kayang maibigay yung oras mo sa pagbabasa ng Biblia? Then, worship. Ang worship po, ang pagsamba sa Panginoon, hindi every Sunday yung mga pinapaawit. Hindi yung, wow, makaka-bless naman. Wow, ang ganda ng music, ang ganda ng instrument. Nung ako po, Sabado, ayan, kailan ba yung PH anniversary, Sabado, no? Friday, natay po ako. Napadaan po ako rito, dyan po sa auditorium. Then, ang daming natin, as in, buong Pilipinas, nag-attend, yung pinusko po. Sabi ko, na-miss ko to. Ang tagal ko lang hindi ginagawa to. Yung ang dami kong kasama mo, worship sa Panginoon, sasamba sa Panginoon. That is, hindi lang tuwing anniversary, hindi lang tuwing may activity, kaya ka nag-worship. Yung everyday ng buhay natin, kailangan tayong mag-worship. Yung magpasalamat ka sa Panginoon, purihin mo ang Diyos, sambahin mo ang Panginoon. Oras pa rin po ang pinag-uusapan. May oras pa ba tayo? Or, bari-bari ako po nakikiusap po ako ngayon. Mas marami pa yung panahon, wow, ang sarap makinig ng love song. Ang sarap makinig ng kung anong mga musika, pero minsan hindi na tayo nakakapakinig ng talagang worship. Hindi na natin inaawit ang papuri pagsamba sa Panginoon. Ayan po. Ito yung mga oras na nais na bigay natin sa Panginoon this coming Christmas. Hindi ko pinag-uusapan kung ano ang matatanggap natin. Ang pinag-uusapan, ano kaya ang maibibigay ko sa Panginoon itong Christmas. Isa po ngayon, yung oras. Amen. Amen. But the question is, personal po po kayong tatanungin. Okay lang, kahit hindi tayo sumagot. Handa po ba kayo? Handa ka bang pumunta ng church na mas maaga? I know, isa lang nag-amen. Oras sa pinag-uusapan. So kasi, ang daming reason. Pero pagka may pupuntahan tayo, maaga pa tayo sa maaga. Totoo. Field trip ni Nenny. Ang usapan, kita-kita kayo ng field trip, ang alis nyo is alas 6. Anong oras kayo dumarating? Ha? Alas 4. Sobrang excited.
Di ba? Totoo, totoo. Eh, yung anak mo nga eh. Malapit na nga lang na school eh. Isisi, gagano'n lang siya sa school niya. Ang oras ng usapan is alas 7. Pero, minsan, alas 3 siya na. Malapit lang ha. Excited much. Pero pagdating sa worship, ba't ganyan tingin mo sa akin? Bari-bari ako. Lituran, magbayo yan. Next year, January, bagong taon na, pagbagong buhay. Bago yan ko pala yan. Bagong oras, ano? Sinachallenge ko po kayo. Ngayon, dati ang church po natin, 10:30, right? Daratang tao, 10:30. Wow. Pelitan tayo, 9:30. Daratang tao, 10. Eh kung kaya gagawin kong alas 8. Pastor, kasi may tayong dalang. Ano to dito na Pastor, malaw kami. Hindi yun yung point eh. Kaya mo bang maibigay sa Panginoon yung oras mo? Minsan, masakit man isipin, totoo man po ito, tanggapin man natin at hindi, mas pinapahintay natin ang Panginoon. Imbis na ikatawin maninaya, ay imbis na si Lord ang maghintay, as in, daratang tanong, hey, total, yan pa naman mag-umpisa. Total, pastor pa. Kaya nga next year, magugulag kayo eh. Preaching first, ayaw po praise and worship. Alin po, hindi po, hindi po ako nagbibiro. Minsan natin tamang makalita. Minsan muna yung praise and worship, bago pastor. Minsan naman, pastor mo muna, nakaitandalan kayo ng mga malaba kayo datang, inkanta. Tayo po'y magkaawitan na ng doxology. Diba? Tapos na. Actually, welcome pa naman namin kayo. Kakamayan pa naman namin kayo. Ang point ito, mga kapatid, ini-encourage ko po kayo. Kaya ba natin ibigay ito sa Panginoon? Kaya ba natin magsakripisyo para sa Panginoon? Amen. Yan ang best gift na kaya natin ibigay. Yan po. Oras. At least, kahit pa paano, makakapag-umpisa tayo ng maaga, pa-check-in natin mo po yung bakwit. Kanita, yung bakwit yung palimumun eh. Marami na. Ngayon, as in talagang pa-check meron ka, total, kahit na nakanin, gusto meron ka na kayo, meron na yung congregation, mag-start ka na. Eh, hindi ko po kayo inaano. Ang pinupoint ko po ito, yung oras na ibibigay natin sa Panginoon. Importante man at hindi. Pero kapag binigay mo sa Lord, importante ito sa Panginoon. Dapat kaya natin isakripisyo. Amen. Amen. Amen po. Nalala ko kasabi. Imuhan mo ang malabo. This Christmas, offer God's the best minutes of your day. Best. Ngayon, dapat best. Amen. Bakit ka nag-a-attend? Kasi binigay ko sa Panginoon yung oras na to, yung araw na to, gusto ko best. Maraming kami, nagipag-chismisan ka mo. May ipag-istorya ka mo. Itang problema ng bali, bitbit meken. Itang problema na shipping, bitbit meken. Maaga ka na. Pero kung maaga ka nga at binigay mo to sa Panginoon, yung naupo ka riyan, nagpuri, nanalangin para sa Panginoon. Amen. Yes, give. Pinag-uusapan, regalo.
Lord, dako po niya po ngayon oras ni pas ko ngayon kailangan ko po magpayumanan. Ingibig ko po nga oras. Amen. So hindi na po tayo mag-expect na matatanggap natin. Mag-i-expect pa ba tayo? Excited na. Hindi, sa totoo lang. Kasi susunod ko kung ako mag-expect po, kaya ako dyan pastor. Ang nag-style ni AJ? Ano? Oo. At doon mo isulat mo na eh. The point is, tayo ngayon ang magbibigay sa Panginoon. Hindi tayo ang mag-i-expect sa Panginoon. Amen? Amen. This time, panalangin natin, Lord, itong Paskong ito, ang ibibigay ko sa iyo, oras. Basta malawag kami po eh. Hindi mahanap ka. Kasi kapuyanan natin, malalayo tayo eh. Hindi tayo lang mo. Di ba rin ang bagay, malalong ka. Dahil pero may magagatas. Alam niyo kung anong oras lumalabas yung magagatas? Ng panahon ni Kanita, itong bagos, yung magagatas. Diyos ko, alayang ni Naldo. Squat. Nakadeliver na ng buong barangay, ng gatas. Gusto mo lang. Ngayon, as in, ay, alayo pa yung pastor. Ay, o tayo pa mong preaching. Kahit ko pa mong ito. Hindi, ibigay natin ngayon as in sa puso natin sa Panginoon. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Amen. Kasabi mo pa po ba? Amen. Ang tanong ni Pastor, Sunday, atin mo, muna kami pag-iyaman. Hindi po, binigay ko na yung susi. Ang masakit eh, tata ng susi, hindi eh. Pero hindi, ibigay ko na. May kopya naman tayo ng susi. Kaya sabi ko, kasi ang usapan namin dati ng caretaker, marami eh. Ordinary, darating niya kahit malapit. Ngayon po talagang as in. Ngayon po, willing nyo bang ibigay yung oras nyo sa Panginoon? Hindi lang ito yung pag-attend, mag-push yung everyday ng buhay natin, magbigay tayo ng oras sa Panginoon, maglahan tayo ng panahon sa Panginoon. Amen? Amen. That is the best gift na kaya natin ibigay sa Panginoon. Okay? Pangalawa, talent. Sino sa atin ang may talent? Imposibleng wala kayong talent. Ikadalawa po ang talent. Itang mag-isipin tamong balit, mag-istorya tayong kapwa tamo. Talent yan! Marites. Marisol. Pati sa lalaki, nanunitang Knowledge. Tolits. Tol, nanunitis. Ngayon, talagang as in. May talent tayo. Itang magsalita ka mo, kagaling mo magsalita. Ibig sabihin, ang galing mo, lahat ng kwento ng kapitbahay, bago mong istorya, that is talent. Nalitan natin ngayon, i-divert natin ngayon. Imbis na yung kapitbahay mo, ang ikwento mo ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya at least meron yung evangelism na tapos natin, natapos na. Next year, i-apply naman natin. Kaya humanda kayo, Kuya Pitch. Gamitan tayo yung sanyan mo, gamitan na ka, lumibot tamo. Kaya tamo mo basta lumibot, o sabihin, uy, tuki kami. Mangangaral tayo ng Word of God. Mag-share tayo ng Word of God. Antinay, lahat tayo. Kayo mga nakaupo dyan, may talent tayo. Mag-imbita tayo ng kapwa natin. Dalawin natin, ipanalangin natin. At sabihin sa kanila, mahal kayo ng Diyos. I-invite namin kayo na for the invitation lang. I-invite namin kayo para makilala ng mas malalim pa ang Panginoon. Amen. Amen.
Kaya po ako, positive ako eh. Next year, hindi na yung bilang natin. Hindi lamang po kami, at hindi lamang kayo, lagi ko nakikita, may mga bago. Amen. At the same time, yung talent na meron kayo, kayo mismo alam mo yung talent ko eh. Si Ate Wendy, ang talent nito talagang as in, wow! Pwedeng gamitin yan sa Panginoon. Gusto nung kakanyanda mo, talagang, hindi tayo ang Gino. Di ba? Eh, minsan, wala tayo singing. Gamitin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Palitan. Katas na masyadong boses sa Sister Ceci. Eh, kaya yung abutan. Hindi, magamit ka sa Panginoon. Alitang, at tumbanwa, Sister Ceci, namin pa rin magpakanta. At least, may baling bagya, Gio. At kung ba, pastor na pa rin magsalita. At least, pastor mo ako Tsuke. Next year, hindi lang isang beses mo yun. Pastor ko magiging 2 beses ka na ngayon. Yung commitment, yung mag-ibigay natin yung talent na alam mo kung ano ang talent meron ka, ibigay ang Ginoo. Drums? Christian. Ibigay mo sa Panginoon balik mo yung dati. Actually, yung bata to, primary ako yung church. 9 years old. Napunta ng UAE, ginamit siya ng Panginoon doon. Siya yung driver namin sa Dubai. Ibalik mo yun. Lahat tayo ginamit. Sister, wait, gamitin ka ng Panginoon. Next year, magpakanta na nga po yun. I-develop kita. Parang iisip mo, okay na mag-develop ka na ako. Ang point ko, give your talent. Ano yung talent? Whatever you do, sabi ng Biblia, do it for the glory of God. Kung ano ng talent meron ka, gawin mo ang lahat ng bagay para sa gloria ng Panginoon. Amen. Para sa may taas ang Panginoon, hindi yung, uy, kakaling ko. Wala mo na nga kung yan ang napansinan, Pastor. Santiago Boses. Hindi. Napansin ka ng Panginoon, hindi po ako. Kasi kung ako, hindi mo kayo kukunin. Eh, kami na nga Pastor ko kayo magpakanta. Santa. The point is, lahat ng gagawin natin, kabilang na po yung talent natin, ibigay natin sa Panginoon. Yung pagluluto, hindi basta-basta yan. Yes. Ministry din yan. Amen. Talent din yan. Amen. Kaya every Sunday, mamanganta mo. Because of delay. Lalo na ngayon, kanya-kanya kulang. Naring maraming pumuli, natang kanya. Pag hindi lang pagpapaawit, magaling kang as in magsalita, magamit ka sa Panginoon. Kaya nga po ako talagang, kanina nakaupo ako dyan, Lord, hindi mo na rin pwedeng gamitan next year. Hindi lang po yung puro kami. At napansin ko rin baka kaya medyo nagpapalit tayo ng konti kasi ala kaming role. Hindi dyan lang ang role. First Sunday, ang hahawak ng program, mga nanay. Wow! Wala kayo, kaya ng gagawin ko. Nino yung mag-MC, nino yung mag-opening prayer, nino yung mag-scripture reading, lahat, puro nanay. Wow! First Sunday tayo. Ay, hindi, nanay pala. Sister, Angelita, umanda ka. Wow! Umanda ka
Kung pagkasali yung naka-schedule. First Sunday, mga nanay, alam nanay, tatay lang yung reaction. Second Sunday, mga tatay, nanay lang yung reaction. May magtawa na. The point is, minsan hindi mo nakakatakot magpagamit sa Panginoon. Yes. Alala mo pumalis Wow. Alala mo, mas wala akong boses. Imposible eh, di ako magsalita. Ay, kami! Alam mo na! Wala kang boses eh. Eh kung, wala ako na! May boses pa rin eh. Ibigay natin yung talent natin sa Panginoon. Amen. First Sunday, mga nanay. Wow. Akarakam na yun. Wow. Isulat niya. Tuloy. Isulat na Wow. ito. Akarakam na rin nanay yun. January, tita. Wow na. Second Sunday, mga kabataan. Last Sunday naman. Kasi, Tatay. uuhuli nga sana namin. Tatay. Tatay. Kumontra kayo eh. Second Sunday, tatay. Wow. Ay, binig. Opening prayer. Talaga kasi, ilan ba tayo tatay? 1, 2, 3, 4. Sakto yan. Bye. Sakto yan. Sakto. Wow. 1, 2. Third Sunday, mga young people. Hindi, ano ba third Sunday? Dati kasi may mga bata tayo eh, no? Young people. Pwede yan. Wala. Young, mix. Babalik ka, patas. Wow. Send my. Fourth Sunday, mga yun. Basta mga namin na po yung fifth Sunday, mix. Kasi nang Sorti ba? Sorti lang. talent, may talent kami. Yes. Ako po, dati wala akong talent. Kaya kung natanggal ako sa pagka-artista, wala akong talent. Pero nung nakita ko na, nung tumanggap ko sa pagka, binigyan ako ng talent. Alam ko po, Kenny, wala sa itsura. Pero ito, tamang salita. Kung ano po yung ginagawa ko ngayon, magagawa niyo po yun. Amen. Ito, may istorya ka. Talent yan. Gamitin mo yan para sa Panginoon. Amen. Alam mo, talent meron tayo. Give glory to God. Amen. May taas ang Panginoon. Si Kenjin. May talent tong batang to. Nakikita mo ganito to. Cum laude. Cum laude. Kailan kaya tayo magkakaroon ng tatayo rito na cum laude? Eh kung ako nga po, hindi ako cum laude eh. Magna 9 years ako eh. Nagpapagalit ako sa Sunday! Malay natin! Magkakalit po si Kuya Vince. Akakit siya makarinig. Atin yung talent niya eh. Sabi na ako, gusto kong i-develop kayo. May bigay ninyo yung talent niyo sa Panginoon. Well, kulang kami ng programming committee. Next year, magagamit kayo. Lahat mo kayo, magugulat kayo, mirror kayo, ito na yung time. Ibigay na natin na yun, yung panahon natin sa Panginoon. Ito yung Lord, ito na po yung regalo ibibigay ko sa inyo. Pagagamit ko ako sa inyo. Sa inyong kaharian. Amen. Amen. Amen po. Sister Marilu, di ba? Magagamit ka. MC. Kasama sa nanay yan. Ah. Okay. Tito Luis. God gave you skill. Singing. Wala akong yan. Wala ko. Kahit anong piling ko, magkakagulo. Papagsalita nyo kung kabukas pa tinapon, okay lang. Pero yung pakantahin nyo ko, lalayasan nyo ko. Handa tayo ng talent. Nung istorya, may istorya ka, gagamitin ka ng Lord. Wala kang ibawin kong kwento kundi ang Panginoon. Amen. Sister Faith na may talent to eh. Sa music, hindi na natin masyado mapupuro, diba? Next year, pupuruin natin Sister Faith. Ibabalik natin yung every Saturday, meron tayong practice. May pag-pray natin, may babalik na yung apo ni Kuya Pitch na dati
gumagamit ng beatbox, magdadrums. Si Vince, hindi sa ka mag-drums na. Tumalanda ka. Uy, ako pa magturo eh. Ba't kayo mo kita? Anong talent meron ka? Gitara? Wala. Kanta? Wala, wala ka niya ito. Sports. Sa sports, magtatayo tayo ng basketball clinic. Pagkong natin sa mga yun. Yan mo lang. Anong talent mo, anak? Ha? Kanta? Art. Kapag ka-arts, marami. Maliban sa pagdodrawing, lettering. Gagawin kita ng Panginoon. Sino gustong paggamit sa Panginoon? Magtaas po ng kamay. Ay, hindi nagtaas ng kamay. Pero ko dyan ang gagawin pa. Lahat tayo gagawin ng Panginoon. Basta tandaan po natin, nagbigay ng skill sa atin ng Panginoon, yung singing, leading. Alam niyo yung leading? Andiyan ka kay leader ka? Ako may ganun ako nun eh, nung elementary ako. Atin ang leader, ako pa mo yung leader. Kaya sabi ko ang klase ko, tingwa mo na lang, sige, ikan na. O, kaya kakikimok, kaya mo na ako. Yung ganun ba yung leadership? Yung ang galing mo, tumayo, ikaw ang maglilid, nakayos tumating tayo, talagat kayo, ikay puturo. Paggamit nyo yun sa Panginoon. Tapos yung serving, alam niyo yung serving yun? Alwa po ita. Ang serving yung nagsiserve ka sa Panginoon. Kaya yung ginagawa ng bawat isa sa atin. Alam nyo, may talent kayo yan. Kahit tagawalis ka lang ng church, talent yan. Tagaayos ng upuan, talent yan. Hindi lang puro si Pastor Jojo yung mabilis. Talent mo yan. Dahil ito yun, nag-i-encourage ka. Ito nga, balo mo, mamulema yung kapatid mo, tapikan mo. Talent yun. Kapatid, magpatuloy ka mo. Diyan natin problem. Kapatid, sige lang, maglingkod tayo sa Panginoon. Kapatid, tuloy-tuloy lang. Talent po yun, yung katiyan ng encouragement. Alam ko may magkaroon kayo eh. The same time, teaching. Kaya sa natuturo. Madam, paggamit ka sa Panginoon. Ito wala tayong mga bata. Bawat isa sa atin. Pero po, someday, magugulat kayo, ginagamit na kayo ng Panginoon. Kasi, yung skill na meron tayo, ibinigay natin sa Panginoon. Yung talent na meron tayo, niregalo natin sa Panginoon. I hope and I pray, next year po, panibagong mukha ang makikita natin. Amen. Amen. Hindi lang po si Sister Cecil, Brother Cedric, Pastor Jojo, Kuya Gio. Hindi. Ano natin? Hindi yung pasumpot-sumpot na lang. Pagpus yung maibigay natin ngayon. Yung talent natin sa Panginoon. Amen. Amen. Same time, sabi po na natin pinag-usapan, this Christmas, offer God's your talent by serving in ministry. Malawak po yung ministry ng RB Wing sa Mother Church. Kaya po, ganito lang ang bilang natin. Hindi pa tayo nagpapagamit sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Hindi pa tayo nagpapagamit sa Panginoon. Eh kung nagpagamit tayo sa Panginoon, baka lilipat na tayo ng church. Baka hindi na po tayo dito. Bakit? Kulang na. Malay natin makakuha tayo ng mas maluwag dito sa may tapat. Yung natin may bigay sa Panginoon.
yung lugar, salita lugar. Diba? Same time, sabi niya, helping in outreach. Ibig sabihin, abutin yung mga kaluluwa. Abutin yung mga naliligaw. Abutin yung mga nawawala. Yun yung nais ng Panginoon sa atin. Yung mga nawawala po hindi yung mga nagwawala. Kasi mahirap man. Abutin yung mga nagwawala. Yung mga nawawala. Yung outreach. Then, blessing someone with your obedience. Kaya ako, nakipasalamat namin mag-asawa. Nung nag-ulit si Pastor Kokoy, sabi niya, Pastor, sige po, sobat na kayo. Kaya kakayabi tayo, Pastor Kokoy. Darating ang araw, magkakaroon ng outreach, magkakaroon ng, daughter church. Magtatayo tayo ng another church. Pastor Kokoy Talan. Pastor KG Intalan. Pinagin na lang. Bigla, meron ng mga daughter churches. Ang RB Wilwood sa Margaret Church. Hindi yung ilang banwa, ikatay-katay mamulo. Pag-push, talagang dala ng katang ginuhin mo kayo. Po. Yun yung pagkandaan natin. Your talent becomes a worship when used for His glory. Yung talent po natin, yung bawat isa sa atin, ibinigay natin sa Panginoon, magiging worship. Pagdating ng araw. Yung kahit sa'yo man lang, talent ka. Nung kabataan ko po, may talent ako dyan. As in, ginagamit ako ng Panginoon. Malayo ka lang, wala akong talent gitera. Ang atin po. Dahil ka, siyempre, ang sinasayaw namin ng mga kultural, kanya ko po kanito, i-group, makabahal, pero at least, ginagamit ko yun para sa Panginoon. Ayaw maniwala. Sample? Gusto niyo ng sample? Gusto niyo po sample? Sige po. Connection na. Pasalamatan natin na Panginoon, binigyan na tayo ng talent. Ganun. Sabihin mo nga sa iyong katabi, talented ka. Kaya nga tayo, talentado na tayo eh. Ako, excited ako, kay Vince eh. So, gusto ko ako mismo, ang mga trace ko sa talent niya, Evans, sa youth camp, alam mo, may bibigay yung talent niya. Hindi lang sa sports, pampamilya pa. Sabi namin anong commercial na yan? Alcohol. Number 3, ano yung gift na pwede natin ibigay sa Panginoon? Your trust. Huwag iba yan ang isip nyo sa trust. Yung tiwala natin sa Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo ng Lord. Hindi mo tayo napansin-pansin ng iba. Kapag ka ang Diyos ang siya nakapansin sa atin, boom! Pagpumunta. Ang iba, ini-ignore tayo, pero ang Diyos, hindi tayo pwede i-ignore ng Panginoon. Kung sinasabi ng iba, wala tayong talent, pero kapag ang Diyos nagsabi sa atin, may talent ka, gagamitin kita, wala tayong magagawa. Kung iba nililimitahan tayo, pero ang Diyos hindi tayo pwedeng limitahan. Ganun katindi ang Diyos. Ganun yung tiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ang iba walang tiwala sa atin, ang Diyos may tiwala sa atin. Kaya huwag kayong mag-alala. Ang Diyos hindi siya katulad ng tao. Kapag kasi sinabi ng Diyos, gagamitin kita, may talent ka, may talent ka. Kaya humanda po tayo. Amen. Yung trust na kailangan natin ibigay sa Panginoon. In what way? Lord, yung tiwala ko po, gusto kong ibigay sa iyo. Maraming mga bagay na tayo pinagkakatiwalaan yung kapwa natin. Di ba? Halimbawa ako,
Pinagkakatiwala mo si Pastor Kokoy. Pastor Koy, kahit wala ako, alam ko, gagamitin ka ng Panginoon. Ikaw muna ang mag-take over. Tiwala yun. Pero tayo, tandaan natin, mga mahal kong kapatid, ibibigay natin ngayon itong darating na Pasko o itong araw na to, yung buong tiwala natin sa Panginoon. Amen. Ang sino mang nagtitiwala sa Diyos, kailanman hindi mabibigo. Amen. Tandaan po niyo yun. Ang sabi po ng Biblia, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala kayo sa Panginoon ng buong puso. At huwag kang manahan sa sarili mong kalakasan, Amen. sa sarili mong talino. Kasi kapag kananahan tayo sa sarili nating kalakasan ng talino, palyado tayo. Minsan palpak tayo. Pero ang Diyos kailanman hindi napapalpak. Ang Diyos kailanman hindi nabibigo. Kung aasa ka sa tao, mabibigo ka lang. Amen. Mapagkakatiwala mo siya ngayon, sa susunod hindi. Yes. May pangako siya ngayon, sa susunod yung pangako niya, pangako na eh. Madalas siya nangangako, puro, alin, ang dami niyang pangako, puro siya, napapako. Pero ang Lord, kailanman tandaan nyo, kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, hindi tayo mabibigo ang mahal ko. Hindi tayo mabibigo. Ako yung pwede ko ipagmalaki. Yun yung pwede ko sabihin na kapag ka sa Diyos ako nagtiwala, kapatid, hindi ako mabibigo. Kahit 3 years na tayo, tapos mga nilipamuling bilang, dahil sa Diyos ako nagtitiwala, hindi ako nabigo. Lumipat tayo ng lugar, nangupahan tayo ng ganito ang presyo, pero bakit hanggang ngayon nandito tayo? Kasi sa Diyos ako nangako. Sa Diyos ako nagtiwala. Kasi alam ko ang Diyos, kapag ka nangako, tinutupad niya. Kapag ang tao, sa tao ka mangako, nasubukan niyo ba? Nagdepende sa tao. Nasubukan niyo ba? Ang tao, ang daming pangako. Di ba? Hindi ko kayo iiwan. Basta sige, tutulungan ko kayo. Bigla, itang pangako na, wala na. Pero kapag ka ang Diyos ang nagsabi, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, ako ang magpuprovide. Ipuprovide ng Panginoon. Pero kung dyan, kalitaktaman mo. Kung tutukusin, tamo mo ng kwarta. Sino sa ating mayaman, magtaas ang kamay? Siyempre, huwag matataas. Kasi alam ang yaman. Pero alam nyo, monthly, kung magkano yung upa natin dito, ang Diyos ang nagbibigay. Pagtaka naman, kung hindi ba? Nangiyak ko ng mga dito, pero God will provide. Kasi yung tiwala natin sa ibigay natin na yun sa Panginoon. Lord, give ko po kaya yung pagtiwala. Alin mo po yung financial, alin mo po yung material, magiging biyeko pagkatuwalan-tanan. Alam ko, hindi mo ko pababayaan. Alam ko, hindi mo ko iiwan. Amen. Amen? Amen. Yung buong puso pagtitiwala. Kung ang tiwala mo sa Panginoon is kapurtya mo, hilingin natin sa Panginoon, Lord, buong buo, ibigay kaya ng tiwala. Kaya ako, pag-usapang ministry, lagi ko sinasabi, hindi ko to ministry. Hindi po ako ang founder, hindi po ako ang pastor. Ang Diyos. Problema na, Pastor, alatang kahit pera, Pastor, alatang pambay. Problema yan. Problema ng gilingan eh. Problema yan. Ministry kasi ng Panginoon to. Hindi mo po ito ministry. Kasi kung ito ministry ko to, sumawa tamo. Kung ito ministry ko to, sumawa ko. Kung ito ministry ko to, pagal ko. Kung ito ministry ko to, tungtang na ako. Pero inaangkin ko po na RB Good Sabbath Church, ministry ng Panginoon. Problema ng Diyos to. Hindi ko to problema. Yung mag-a-attend ng youth camp,
saan sila kukuha ng pera? God will provide. Problema ng giniyan. Itong batang to, testimony. Nakakapag-aral siya ngayon ng Bible School. Problema kasi ng Diyos yun. Si Lord ang bahala. Si Lord ang magpo-provide. Matatapos to, si Lord ang magpapaaral sa kanya, hindi po tayo. Ganyan po ba? Yan yung gusto pong iyan sa atin ng Panginoon. Bigay natin yung trust natin sa Panginoon. Many people give God worship but they do not give trust. Ibinibigay natin. Minsan, yung time na mag-worship tayo, pero yung tiwala, hindi. Ang pataas-taas tayo ng kamay. Pero after that, Diyos ko, problema na naman. Hindi. Natitake over tayo ng problema. Natitake over tayo ng alalahanin. Pero ang gusto ng Diyos ngayon, yung tiwala natin, ibigay natin sa Panginoon. Amen. Sinasabi ng Panginoon, anak, magtiwala ka lang sa akin. Asan yung tiwala mo sa akin? Ibigay mo sa akin. Yun yung nais ng Lord. Same time, this Christmas, surrender your worries. Hindi gaganakata mo. Kaya minsan, dati masayahin ka. Kakit mo dati. Apogi mo dati. Dahil sa worry. Alam niyo yung worry? Alalahanin. Pigaganakan yung gana-gana. Dahil sa puro pigaganakan, itsura kita. Dati, smiling talk ka eh. Tapos, may mga problema. Napapalitan ng worries. Wala na. Iba na yung itsura mo. Kaya yung itsura mo, lulupad na kang nano. Nakuha yung point. Yung worries, yung takot. Alam ko, sa atin, walang matatakutin. Pero whether we like it or not, dumarating sa buhay natin yung takot. Na yung takot. Wala. Mahamak ka, wala. Palunod ka, wala. Mapangaris ka, wala. Ang dami mong iniisip. Eh ano no, dapat, ang dami mong kinakatakutan sa buhay mo. Pero inalis ng Panginoon yun. Ang sabi ng Panginoon, pagka nagtiwala ka sa aking anak, pagka nagtiwala ka, alisin mo yung takot. Amen? Amen po. Kalabitin nyo nga yung katabi nyo, isingin nyo nga. Sabi mo, katatakot. At siya yung gino. Huwag ka matakot na. Eh, patay akong mayari. Eh, patay lang akong sponsor. Hindi! Alisin mo yun. Basta sinabi ng Diyos, God will provide. At pagka sinabi ng Diyos, yung memory verse ng Israelos, hindi kita iiwan, hindi kita mawawalakan. Kapag ang Diyos ang nangako, magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Yun yung gusto na Panginoon ibigay natin sa Kanya ngayon. Lord, unti-unti, nawawala na po yung tiwala ko sa inyo. Ibalik yan. Gusto ko this Christmas, yung tiwala ko sa inyo lang. Same time, yung mga plans natin, marami tayong plano. Lalo na yung mga magulang. Maliwanag na sinasabi ko ng banal na kasulatan, ang Diyos ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda niya para sa atin. Ang plans to prosper you, not to harm you. Ang Diyos ang magpapala sa atin. Ang Diyos ang magtatapos. Ang Diyos ang siyang patuloy na magpo-provide. Kung ang inaalala mo, yung mga plano mo, may-ari yan kaya yung anak ko, ari-ari po hindi nyo yan. Amen. Yung magkukulat ka na lang, God will provide. Eh kung ako nun, hindi ko man ini-expect na makakatapos ako. Nakailang puso pa ako. God will provide.
Kung mamumuhay lang ako sa sarili kong kakalakasan, kakayahan, hindi ako makakatapos, hindi ako makakapag-aral, pero ang Diyos ay nagpa-aral sa akin. Bakit? Kasama kasi yun. Yung trust natin, yung plano, yung future. Yung kinabukasan natin. Lalo na kayo mga youth. May future kayo. May kinabukasan kayo, hindi habang panahon, makanyang kayo. Papabuhin ng Diyos to, yung kinabukasan, yung future natin. Ang Diyos ang may hawak na kinabukasan natin. Amen? Amen. Hindi po kung sino man ang pag-asa ng future natin. Hindi. Kahit na sinasabi ng kasabihan, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi po. Tandaan nyo, lalo na sa panahon ngayon, hindi ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Hanggat hindi siya nakakakilala sa Diyos, hindi siya pag-asa ng bayan. Amen. Ang tanging pag-asa lang ng bayan, yung kabataang may Kristo sa kanyang buhay. Amen po. Sa bawat isa sa atin, yung future, yung kinabukasan ng RBM kung sa mga Church, ang Diyos ang may hawak. Yun yung mga bagay na dapat po natin ipanalangin sa Panginoon. The Lord, itong tiwala ko, kailangan ko, may bigay ko sa inyo ng Lord. Yung iririgalo ko sa iyo, 100% ang pagtitiwala ko sa iyo. Amen. Trusting God is a gift that shows full surrender of Him. Ang pagtitiwala sa Diyos ay tunay at 100% na kaya na natin i-surrender ang lahat-lahat ng nasa atin. Ewan po. Amen. Yung bang puntong, Lord, ang masasabi ko lang po ngayon, walang-wala ako, pero dahil nagtitiwala ako sa inyo, kaya-kaya kong tapusin ang lahat ng bagay. Kaya-kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Lord, dahil nagtitiwala ako sa iyo, hindi habang panahon, ito lang ang aming bilang. Actually, binibilang ko po kayo, ang mga natin. May mga absent pa tayo, di ba? Sa congregation na tayo. Ito ko siya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Congregation, wow! Kita nyo? Hindi pa po darating yung mga iba natin kapatid. Hindi pa tayo nag-i-invite. Hindi pa tayo nagpupursige. Kaya ngayon, Lord, yung tiwala ko po sa inyo ko lang ibibigay na darating ang araw, next year, Lord, nagtitiwala po kami sa inyo, magpapadala ka ng maraming kaluluwa sa RBW o sa Marika Church. Amen. Amen. Same time, when God has your trust, you also has your heart. Kapag kami tiwala ang Diyos sa atin, yung puso niya nasa atin. Amen. Amen. Bilang conclusion ko, mga mahal ko kapatid. Simple thing. All for it. You may not give God gold, hindi na kailangan kasi ng Lord. At the same time, riches or expensive offering, but you can give Him 3 gifts that truly matters. What is that? Time, talent, and trust. Ibigay na ngayon natin sila. Same time, sabi ko na, these gifts are simple, but when we give sincerely, they bless God and transform your life. Nire-respeto mo ng Lord. Ano mang regalo ang ibibigay natin sa Kanya, willing po siyang tanggapin ang lahat. Kaya ngayon po yung klase, sabi niya, this Christmas, tanungin mo yung sarili mo, Lord, anong regalo ba ang gusto mo na may offer mo sa iyo? Either time, either talent, either trust. Kahit na ano po ang ibibigay natin, kung taos puso,
Na Lord, kung tatlo, much better. Kung, Lord, binibigay ko sa iyo yung trust. Yung tiwala ko sa iyo. Lord, binibigay ko sa iyo yung talent ko. Lord, binibigay ko sa iyo yung pinakaano ng buhay ko, yung oras ko. Nire-respeto ko na, Lord. Ayan po. Kaya questioning mo yung sarili mo. Ano ba ang regalo ko ngayon sa Diyos? Itong darating na Pasko. Hindi po tayo ang maghihingi. Tayo ngayon ang magbibigay sa Diyos kung ano ang kaya natin ibigay sa Panginoon. Ayan po. Hindi po tayo darating ngayon. At tayo po nananalig. Patuloy kami magtitiwala at patuloy kami mananalig sa iyo. Lord, nasanay po kami, Panginoon, na tumatanggap at nagbibigay sa kapwa namin, sa mga kamag-anak namin, sa mga mahal namin sa buhay ng mga regalo. Nakakaligtaan namin, Panginoon. Ano ba ang regalo na dapat para sa iyo? Lord, sana, Panginoon, matuto kami na itong Paskong ito, ikaw naman ang paglaanan namin, O Diyos, ng panahon, ng oras, ng talent namin, ng tiwala namin. Hindi po kami aasa kung ano ang matatanggap namin. Bagkus, Panginoon, iisipin namin ngayon, ano ba ang kaya namin ibigay para sa iyo? Salamat sa iyo, sa iyo. Salamat at nagbigay sa amin ito, Panginoon, ng lesson. Salamat at nagbigay sa amin ng awareness, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ginising mo kami. Alisin sa aming isipan yung mga bagay na ini-expect namin, Panginoon, na matatanggap. Bagkus, palitan po namin na ito. Ano ang may bibigay namin para sa iyo? Malugod ka nawa, Panginoon. Higit sa lahat, O Diyos, tanggapin mo yung mga ibibigay namin ng regalo para sa iyo. Alam namin, in reality, hindi mo kailangan mga bagay nito. Pero gusto namin magbigay sa iyo dahil mabuti ng Diyos. Bilang ganti na pagkakilala at pagtanggap namin sa iyo. Bilang ganti, Panginoon, na kami ay niligtas mo, gusto namin mag-offer sa iyo ng mga bagay na alam namin ikaw pa rin ang siyang malulugod. At alam namin, sa pamamagitan ng mga regalo ibibigay namin sa iyo, kami pa rin po ang magkakaroon, Panginoon, ng benepisyo. Salamat, O Diyos. Salamat po. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang kalwalatian, O Diyos. Sa pangalan ng aming